welcome to Thoughts Pending Podcast. I'm your host, Kyle Mitch Velasco. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang ordinaryong mamamayan. Mga taong hindi sikat, hindi mayaman, hindi viral, pero araw-araw lumalaban. Gumigising na maaga para magtrabaho, yung nagko-commute kahit pagod. Yung may pangarap, pero kailangan unahin ang responsibilidad. Madalas, tahimik lang sila. Walang spotlight at walang palakpak. Pero sila ang dahilan kung bakit tuloy ang takbo ng buhay at ng lipunan. This episode is not about heroes na nasa balita. It's about us. Yung mga taong ginagawa lang best nila para mabuhay ng maayos. So kung isa ka ring ordinaryong mamamayan na maraming iniisip pero tuloy pa rin, this episode is definitely for you. This is Thoughts Pending Podcast. Let's talk about the lives we don't usually talk about. So bagong lahat, kasama natin ang mga ating magigiting na ordinaryong mamamayan. Can you introduce yourself? And sino nga ba kayo bilang isang ordinaryong mamamayan? Hi guys, my name is Janelle Bangalan, 21 years old, third-year college student sa ISAT, and I'm currently taking office administration. Hi everyone, I'm John Paul Malaki, 25 years old, isang construction worker, namumuhay bilang isang normal na mamamayan. I'm Shinami Flores, 18 years old. May maliit na sari-sari store dito sa Dasmariñas, Cavite. So, tanong lamang po sa inyo, ano nga po ba ang ginagawa nyo sa araw-araw? What do you do on a daily basis? Ano nga ba yung hanap buhay o ginagawa nyo? Like sa karaniwang araw lamang ho, ano po ba yun? Ako bilang student, usually, ang ginagawa ko talaga ay, syempre, gumising na umaga para pumasok, or kung may mga assignments, ginagawa ko muna bago pumasok, magko-commute, then punta ng school. Yun ang usually ginagawa ko. Tama ko yun, bilang isang construction worker. Gigising ka lang ng umaga, yun, mag-aasikaso ka lang para pumasok sa trabaho, tapos uwi ka ng gabi na, syempre. Pero ako kasi kadalasan minsan wala akong work kasi hindi naman ako under ng company talaga. Kumbaga yung trabaho ko bilang construction worker is pakyawan lang. So, bihira ko lang nagagawa yung mga ganung bagay. Okay po. Kayo naman po, For me, simple lang naman ang araw ko mula pag-ayos ang mga gamit dito sa pabili ng tindahan hanggang sa makikipagtsikahan sa mga suki. Yun lang. okay po. So, grabe, di ba guys? Iba talaga ang mga ginagawa nila sa araw-araw na pamumuhay nila. So, bilang isang ordinaryong mamamayan po ba, paano nyo ba describe ang isang normal na araw sa inyong buhay? Paano nyo ba ito ah nararamdaman na kayo nasa isang normal na araw lamang? So sa akin na as a student, ang normal day sa akin is yung walang pasok talaga. As in yung ano lang, gigising ka, kakain, tapos magagawa ng gawaing bahay, tapos magpapahinga after. Yung wala kang iisipin, as in a normal day lang. Yun yung normal day para sa akin. Yes. Ako naman, ayun, bilang isang construction worker, kasi siguro iniisip ng maraming tao na parang normal lang na araw sa amin yung tatrabaho. Pero ang totoo, hindi kasi ganun kadali yun. Kasi una, sobrang hirap magtrabaho bilang construction worker. Kasi nandun yung panganib. So para sa akin yung normal na araw talaga yung pahinga. Yung kasama ko yung pamilya ko. May bonding kami, gano'n. Yes. Kayo po, ma'am? So, for me, para sa yung feeling na hindi ka makahinga, laging iniisip yung paninda mo para bayaran yung tuition ng mga bata, para pambili ng ulam, tapos makabili ng ibang supply sa paninda. Yun lang po. Okay po. Ah,
Kagaya nga niyan guys, lahat tayo may pinagdadaanan. Minsan, ang akala natin ay normal, ay parang isang mahirap na araw para sa iba. So, isa pa pong katanungan, ano nga ba yung pinakamahirap na bahagi po ng isang pagiging ordinaryong mamamayan? Sa akin naman, siguro ang pinakamahirap na nang nangyari or mga ano ko is siguro yung project talaga 'pag sabay-sabay na siyang binaksak ng mga teachers or prof, yun yung pinakamahirap na day sa akin as a student. Yung tipong hindi mo na alam talaga yung gagawin mo kung eto ba uunahin mo kasi yung iba na mabigat na madami kasing mabibigat na gawain talaga. So, para sa akin sobrang hirap niya ipagsabay-sabay tapos yung deadline is sabay-sabay din. Yun yung pinakamahirap sa akin. Yes. Ako yun, bilang bilang sa akin is yung wala nga trabaho. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, hindi consistent yung araw na may trabaho ako. Kumbaga, depende yun kung may tatawag sa amin, kung pwede kaming gumawa dito ng bahay, ganun. So, parang pinakamahirap ng pera na gagamitin bilang isang pamilya. So, mahirap yung ganun araw sa akin na walang trabaho. Kaya, yung wish ko lang na bilang isang construction worker is talagang tuloy-tuloy yung trabaho namin. Kasi minsan, pag umuulan, ito para sa Yes. Kayo po, bilang tindera, Para po sa akin, ang pinakamahirap is yung laging may iniisip na bayarin, na bayarin, iniisip mo yung palagi kang sapat ba yung para makapagbayad ng tuition sa mga bata or para may pambili ng buhayin kung may biglang problema. Yun lang po. yes. Lahat talaga tayo may pinagdadaanan, no? Sa araw-araw. Pero ang mahalaga dun, nalalagpasan naman natin. So, kapag sobrang pagod na po ba kayo, paano nyo ito nasusolusyonan o how do you cope sa mga gantong sitwasyon? Paano nyo ito nalalagpasan? Paano kayo nakakagawa ng mga paraan para malagpasan tong mga to? Yes po. As a student, Student kasi syempre Gen Z, yung mga generation ngayon, pag pagod ka talaga, hanapin mo yung kape, ganan. Or kaya yes. kung introvert ka naman is magstay ka lang talaga sa kwarto mo, mag-scroll sa TikTok. Ganun ko lang nilalampasan yung mga ganun bagay. Yes. Kayo po, as ako, a construction worker, ayun, bilang isang construction worker, ako kasi una may pamilya na ako. No? So, ang pinaka ginagawa kong motivation para malampasan ko yung mga problema ko sa araw-araw is yung makita ko lang na yung masasaya yung anak ko. No, lahat sila nakangiti. Pag uuwi ako ng bahay, yung pagod ko galing sa trabaho, sa pagbukbok, sa paggawa, paglalagari, ganun. Lahat ng pagod na yun kapag nakita ko lang yung anak ko na masaya. No, lahat sila nagbabanding dito sa bahay parang lahat ng pagod ko ngayon nawawala. So yun yung ginagawa kong motivation para malampasan yung mga mahirap na araw ko. yes, masarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo silang masaya kahit At pagod na tama. pagod ka na. Kayo po, bilang isang tindera sa tindahan, ano ba yung mga ginagawa niyo para ma-deal tong sitwasyon na 'to? Pag feeling kong pagod na ako, yung pagod ko, nilalabas ko na lang through prayer, then nag-o-open up sa asawa ko. Yun lang po. Yes, iba pa rin talaga kapag may kasangga ka sa buhay 'no. So ayun po, ah,
dahil natanong na po natin ng mga araw-araw na nararanasan natin, nila, I mean, ah, magbabalik po ang Thoughts Spending Podcast. 1, 2, 3, go! At ngayon po, nagbabalik ang Thoughts Spending Podcast. So, ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga gastos sa araw-araw na pamumuhay bilang isang ordinaryong mamamayan. At ang una po nating tanong po, bilang isang estudyante, ano ba yung nakikita mong pinakamalaking gastusin mo ngayon? Ano yung pinakamabigat sa yung gastusin? And paano mo ba ito na-manage? Paano ka nagtitipid at nagbabudget sa araw-araw bilang isang estudyante? As a student, hindi ko masasabing super laki niya kasi ang pinagagastusan namin talaga ngayon is projects. And sa PE namin, meron kasi kaming sayaw na PE culminating and meron kaming mga props. Yun lang naman yung mga nagagastos ko. So, yun yung pinakamalako. And feel ko hindi ako sobrang nakakapagtipid kasi syempre, madami talagang anik-anik dyan na nakaka-distract na, ay, nagugutom ako, pwede ko siyang bilhin, ganun. Super nakaka-distract siya. Pero di ba? Pero as a student naman, namamanage ko naman siya na pagkasyahin lahat. Yes. Thank you po. At totoo nga na kapag may isang event, ang isang school talagang hindi mo talaga maiiwasan na hindi gumastos. Yes, lahat talaga yan para dumaan tayo sa phase Yes. na yan na sobrang gastos ng pag-aaral actually. So kayo po, bilang isang Oo. construction worker naman, ano yung masasabi nyo tungkol dito? Pag sinabi nating na pinakamabigat na budget para sa inyo sa kasalukuyan bilang isang construction. Mama ko, bilang isang construction worker, yun nga, no, yung pinakamahirap na, yung sa pag-manage din ng pera. Kasi, tawag mo dito, yung sahod lang na kinikita ng gaya ko na isang construction worker, nagre-range lang siya ng 700 to 800 per day. So, Yes, syempre, ang hirap nun i-handle and manage kasi una, ang tataas na ng mga bilihin ngayon. So, yung totoo. Grabe. 700 to 800 na pera parang kukulangin pa. Lalo ako na may 3 anak tapos lahat tayo nag-aaral. So, parang hirap i-manage nung ganung pera. So, ano na lang talaga, no? Kapag dumadating yung pera, kailangan iyan mo muna yung mga bisyo. Kung walang ganun talaga, walang bisyo, walang yung mga paggastos para sa personal, para isasantabi mo muna kasi para yun sa future ng mga anak ko eh. So parang ganun lang. Ganun ko lang siya iniisip. Mahirap. Mahirap po siyang i-handle. Yes, grabe nga ang mga bilihin ngayon, no? Kung dati napagkakasya natin yung 500, ngayon, napakahirap na. Parang isang gastos lang, mawawala na to na parang bula. So kayo po, bilang tindera, lalo na kayo, madalas kayo ma-expose sa mga budget, sa mga gastos. Ano yung ginagawa niyo para ma-manage to? Paano kayo nagtitipid? Paano kayo nagbabudget? At ano yung pinakamalaking gastusin? So bilang nagtitinda, yung pinakamalaking gastusin ko ngayon is yung paninda at bayarin sa sa bahay. Kasi tuwing tumataas yung presyo ng mga lalo na sa mga supplier ko, kailangan kong dagdagan yung puhunan, lalo na Yes, lalo na pag nauubos yung paninda. Tapos yung kuryente, tubig, ay laging nasa unahan ng listahan yon. Yun talaga. yes, yun talaga. Napakamahal ng mga bilihin, napakamahal ng bill, 'di ba? At least, saan dumating ang araw na madali na natin 'tong ma-manage at mas dumami yung pera natin. So yun po, salamat dahil komportable kayong i-share yung mga gastusin niyo. So para naman po sa pinakapangarap niyo at yung parang hope niyo sa buhay. Ano nga ba yung pangarap niyo para sa sarili niyo at sa pamilya niyo? Ano yung nagbibigay sa inyo ng motivation, yung lakas ng loob para magpatuloy kayo sa buhay kahit mahirap? Tapos, ano nga ba yung, ah, sa kabila ng pagsubok nyo, ano yung nagbibigay sa inyo para maging happy at motivated?
Student, daming tanong, no? Pero sige. As a student, yung pangarap ko muna sa sarili at saka sa pamilya ko, yun. Ang pangarap ko siyempre sa sarili ko is, siyempre makapagtapos at makapaghanap ng stable at magandang trabaho. Sa family ko naman, siyempre, magkaroon sila ng maginhawa talaga. Hindi lang maganda, maginhawang buhay. At Yes. ano yung motivation ko para sa ganun. Yung motivation ko siyempre yung maging maganda yung buhay namin. Yung parang wala na kami iisipin talaga na, ay, ganito gastusin, ganito yung kailangan itabi, ganito kailangan unahin. Yung ganong, wala na kaming worries sa mga ganon. At yung sa, ano nga po yung last question? Ano nga ba yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob para magpatuloy ka kahit mahirap yung buhay bilang estudyante? Mm. Bilang estudyante, syempre yung family ko at yung boyfriend ko. Wow! Yes, family is I love love life. talaga, 'di ba? Yes. Naway makapagtapos ka ng pag-aaral. Kayo po, bilang isang construction worker, ano naman yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob? At ano ba yung, sa kabila ng pagsubok nyo, ano ba yung nagpapa-motivate sa inyo para Mm-mm. maging happy kayo? Ano ba yun? Mm-mm. Ako, yung una din muna sa sa pangarap pala. Yun din. Yes, yes. Ang gusto ko una, pangarap ko sa sarili ko. Siyempre, una, nagpapasalamat naman ako sa Diyos na may trabaho ako at proud na proud ako bilang construction worker. Pero siyempre, kung Yes. ako lang din ang tatanungin personally, gusto ko yung trabaho ko talaga is, alam mo yun, yung mag-step up pa talaga na kaya nang masustain yung pangangailangan ng pamilya ko. Kasi, una, tama, grateful naman ako sa trabaho ko, pero ang gusto ko pa rin siyempre yung mas makakabuti para sa pamilya ko. At ang pangarap ko naman para sa pamilya ko ay yung mga anak ko makapagtapos. Tapos mapagawa na namin yung pinapatayo namin bahay. Hopefully. No? Tapos, ano naman, yung ginagawa ko lang motivation, gusto ko lang na ginagawa ko lang lahat ng mga ginito, hindi naman para sa sarili ko, hindi para sa mga anak ko. Yun lang yung ano ko. And then, ano ba yun? And then, yung last question ulit. So, ano ba yung nagbibigay sa'yo? What keeps you motivated? What keeps you happy sa kabila ng mga pagsubok? Okay. Yun lang. Pinanghahawakan ko lang lagi na kasama ko ang Diyos sa lahat ng ginagawa ko. At ano, yung role ko talaga, hindi lagi kong ini-stay sa mga I mean, pinapakita ko sa kanila na dapat bilang tatay, lagi kong ginagawa yung best ko para sa kanila. Yung ma-provide lahat ng pangangailangan nila. At the same time, hindi ko silang babayaan. Yung asawa ko, syempre, Yes. ganun din. So, magkaroon kami ng bonding. Mga ganun lang. Yeah. So, base naman po sa mga sagot nyo, you're doing a great job being a father po. Yes. At kayo naman po, bilang isang tindera, ano naman po ang nagpapatuloy sa inyo para maging masaya? What keeps you motivated? At ano ba yung pangarap mo para sa sarili mo at para na din sa pamilya mo? So una, yung pangarap ko para sa aking pamilya is yung ah, makabili ng sariling lupa para hindi na kami umaasa sa renta. Tapos, mapaaral ko yung mga anak ko. Tas, then what keeps motivated, yung, yung mga simpleng bagay lang kapag may bata na bumibili ng candy or ano pa, pag kulang yung mga ano nila, pera, tinatawaran ko na lang para yun, mabili nila yung gusto nila. Yes, napakabait mo bilang isang tindera na handa kang bawasan yung kita mo. Yes po. Salamat. At lahat naman tayo, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, ay may mga bagay pa rin na nagpapatuloy sa atin, nagmo-motivate sa atin para i-continue ang buhay kahit gaano kahirap bilang isang ordinary mamayan. So, salamat po. At para naman sa bilang isang ordinaryong mamamayan sa lipunan, ano sa tingin nyo o
sa palagay niyo ba, naririnig yung boses niyo bilang isang ordinaryong mamayan? Bakit? At kung hindi naman, bakit hindi? Sa student, sa palagay ko, minsan naririnig kami, minsan Yes. hindi. Depende talaga kung anong situation yung pinag-uusapan. Kunwari yung recently na nangyari nga sa bansa natin, which is yung rally. Sa tingin ko, Yes. sa time na yun, medyo napakinggan yung mga estudyante kasi super daming estudyanteng nag-rally about sa corruption, di ba? Yes. Totoo. So, minsan naman hindi din napapakinggan katulad ng kung ano ba yung hinanaing natin na pwede bang pwede kontian yung projects, ganun. Sa tingin ko dun sa part Yes. na yun, hindi medyo napapakinggan. Yes, totoo. May mga loopholes din talaga bilang isang estudyante sa ating loophole. So kayo po, bilang construction worker, sa tingin niyo ba napapakinggan ba ang boses niyo bilang isang ordinaryong mamamayan sa ating lipunan? Personally, ako bilang isang construction worker base sa karanasan ko, mas lamang yung hindi kami napapakinggan. Kasi, Hmm, panas ko kasi sa trabaho ko na, minsan yung, namin, yung pagkain namin, kumbaga kinukupitan pa. So, may mga ganun siyang issue kasi minsan, and then yung sahod namin minsan delay pa. And, syempre kami, mm, umaasa lang din kami sa kitang yun, pero may ganun pa rin palang nangyayari. Kaya mahirap siya. So, para sa akin, mas lamang yung hindi hindi kami napapakinggan kasi medyo struggle talaga yung pagiging isang construction worker, especially pagdating sa mga ganong bagay. So, pero kami, pag naman nagtutulong-tulungan, no, pag pare-pareho kami nagsama-sama na, pagdesisyon namin na, okay, kailangan na ng ganito, kailangan nating sabihin na may mga problema tayo dito. So, yun na, nasusolusyon na naman siya. Pero kadalasan talaga, mas lamang yung hindi. Ganon. hmm. Yung mga pagkakataon talagang hindi napapakinggan yung mga boses ng construction worker. Pero kung hindi naman pa, dahil sa kanila, wala naman tayong bahay, di ba? So, kayo naman po, bilang tindera, sa tingin niyo po ba So, napapakinggan ang boses niyo bilang ordinaryong mamamayan sa ating lipunan? siguro kung may chance ako na makausap sila, yung sasabihin ko sa kanila na sana pansinin nila yung mga problema ng mga maliliit na negosyante tulad ko. Bawasan nila yung yung pagiging bayarin o bigyan ng kunting tulong para makabili ng paninda at mababang presyo. Yun lang. Yes. Sana may pagkakataong ordinaryong mamamayan naman yung pakinggan, no? Ng lipunan. Mabigyan naman lang ng chance para kung ano ba talaga yung tunay na nararamdaman nyo bilang ordinaryong mamamayan. So, para naman po sa aral sa buhay, lahat naman tayo, may natutunan tayong aral sa buhay. Pero para sa inyo po, ano ba yung pinaka-importanting life lesson na tunan mo bilang isang ordinaryong mamayan o bilang isang estudyante? At kung may mabibigay ka bang advice bilang, I mean, sa kapwa mo ordinaryong mamayan na estudyante? At ano po yun? Ako as a student, yung mabibigay ko sana is simple pero may the end. Ang masasabi Yes ko lang po. sa kanila ay, hindi maliit na bagay ang pagiging ordinaryong mamamayan. Sabi nga nila, little things are the ones that matters. Yan lang. Yeah. Kayo po, bilang isang construction worker, Ako, masasabi ko lang sa mga nakakapakinig ng ng podcast na to, wag yung gaya lang din sabi kanina, wag yung ilalagay yung sarili niyo sa pinakamaliit na estado ng buhay na porket ordinaryong mamamayan kahit wala ka na magagawa. So dapat matuto tayong kumilos para sa atin, huwag tayong laging nakaasa sa iba. So kung nasa ganang sitwasyon ka na parang pili mo kulang pa or may problema pa sa buhay mo na dapat mong itama is hindi pa naman huli lahat. So change the plan tapos yun. Sa pagsisikap naman natin, lahat naman ng bagay na gusto natin makakamit natin. Yun lang pa.
Yes, totoo yan. Kayo po, bilang tindera. Bilang tindera, yung pinakamahalagang aral na natutunan ko is hindi ka dapat sumusuko kahit gaano kahirap yung sitwasyon. Kasi dadating yung panahon na ikaw naman yung ah, papaboran ng Panginoon in God's perfect time. Yun lang. Yes, totoo. In God's perfect time. So, bilang ating pangwakas, salamat po sa pagbibigay ng wisdom at advice, 'di ba? Naway ang mga viewers natin ay may matutunan at magkaroon ng aral. Pero bilang bago ang lahat, bilang pagwawakas natin sa isang salita o pangungusap, paano niyo ba madi-describe ang pagiging isang ordinaryong mamamayan? Ako, nasabi ko na yun kanina eh. Siguro yung in one word ba? Or pwedeng ano naman? Sige po, Sa akin ano, hindi isang lang salita o pangungusap. pangungusap. Siguro ang masasabi ko is, ang na masasabi ko is, hindi kami ordinaryo lang. May mas magagawa pa kami. Yes, totoo yan, totoo yan. Kayo po, bilang isang construction worker, ano ba yung isang salita o pangungusap na mati-describe nyo bilang isang ordinary mamamayan? Ako, base sa bilang isang construction worker na naranasan ko na, o base sa karanasan ko. Sa isang pangungusap lang, mag-describe ko ang pagiging isang ordinaryong mamamayan. Ang pagiging isang ordinaryong mamamayan ay isang bagay na pwede mong gamitin bilang kayamanan. Yun siya sa akin. Yes. Kayo po, bilang tindera. Bilang tindera, gusto ko lang sabihin na laban lang tayo, kaya natin to. Yan lang. Yeah. Bigyan nyo naman po ng palakpakan ang inyong mga sarili dahil kayo ay ordinaryong mamamayan at kayo ay mamamayan, hindi lang ordinaryo. So maraming maraming salamat po sa pag-share ng inyong buhay, ng inyong karanasan, at ng inyong hirap para magpatuloy bilang ordinaryong mamamayan sa lipunang to. So maraming maraming salamat po. At para sa ating mga viewers na may natuto kayo, naramdaman nyo ang hirap at lahat ng pinagdadaanan ng ilang mga ordinaryong mamamayan. So as we end this episode, gusto ko lang i-remind ang lahat na ang pagiging ordinaryong mamamayan ay hindi maliit na bagay. Hindi man lagi tayong napapansin, hindi man tayo nasa headlines, pero araw-araw, pinipili pa rin nating bumangon at magpatuloy. Kung pagod ka, okay lang, magpahinga. Kung nalilito ka, okay lang, huminto sandali. Pero wag mong maliitin ang sarili mo. Dahil ang tahimik na pagpupursige ay isa ring anyo ng lakas. So, to everyone listening right now, kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan na patuloy na lumalaban, this episode is for you. Maraming salamat sa pakikinig. This has been Thoughts Pending Podcast. Hanggang sa susunod na pag-uusap, kung saan ang mga kaisipan ay okay lang na manatiling pending. So maraming maraming salamat po sa inyong time. So I hope you guys enjoy and naway magpatuloy kayong lumaban. So thank you po. Thank you Thank po. you po. Bye guys! Bye!